Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin napadasal si Luestro. BP Sara Shurwin, prosecution, nagpanik sa nilabas ng COA. Ha? Nagpamisa na naman si Luestro. Ayan nga mga kababayan, napadasal na po si Luestro. Ha? Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto muna eto si yan kilala niyo po ba yan mga kababayan? Yan po si Kabataan Representative Renico. Opo, mayroon po siyang pahayag dito mga kababayan. Ito po ang kanyang naging pahayag. Ito parang umamin na rin si Ko mga kababayan na talagang walang pag-asa. Walang pag-asa itong impeachment ni BP Sara. Sabi po kasi dito ni Ko, representative ko, hinikayat ang mga kabataan na huwag suportahan si BP Sara sa 2028, di ba? Di ba? Parang umamin na rin dito si Ko mga kababayan na talagang makakatakbo nga. Palakpakan po natin makakatakbo nga si BP Sara sa 2028. At kapag nangyari naman yan mga kababayan, sisiguraduhin po nating mananalo si BP Sara, nang makaganti naman po tayo sa mga pinaggagawa ng administrasyong ito. Alright? Pero ito personal opinion dito po kay Renico. Mas gugustuhin ko pang manalo si BP Sara kaysa naman hikayatin mo. Mas gugustuhin ko pang hikayatin itong mga kabataan na iboto si BP Sara sa 2028 kaysa naman na ikaw ang manghikayat na sumapi sila doon sa bundok, 'di ba? Sumama sila sa kabundukan. Alam na natin 'yan, 'di ba? Pag sinabi natin ganyan, baka ma-corn beef sila. 'Di ba? Baka ma-corn beef kayo kayong mga kabataan. Huwag kayong maniniwala dito kay Renico. Marami na po silang napa-corn beef. Baka isa kayo sa mga corn beef, wag naman sana po mga kaubayan, Sabi nga ni former President Duterte, wag nyo nang subukan, di ba? Wag nyo subukan yan, mapapasama kayo dyan, Alright, anyway, eto pa mga kaubayan, pasadahan din po natin to, Itong si Yusek Claire Castro muna, banatan ulit natin, meron po kasi siya ditong ipahayag mga kaubayan. Alright? Yusek Claire Castro, pasok. Pangit. Tinawag daw siyang pangit mga kaubayan. Nagalit. Tinawag siyang pangit, nagalit. At sinabihan ako ng pangit. Pangit ka naman. At sinungaling. So nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagbabayad? Ay nako, Claire. Nagpapatawa ka ba? Are you kidding? Are you kidding me? Claire Castro. Tinawag daw siyang pangit. Nung tinawag siyang pangit, doon niya naisip na sila ang sinungaling dahil tinawag siyang pangit. Dapat kasi tinawag niya siyang pangit na sinungaling. Mali kasi kayo mga kababayan. Nagkamali po kayo ng sinabi. Dapat hindi lang pangit. Yan, nakalusot tuloy si Claire. Diba? Dapat ang sinabi nyo, sinungangit. Anong Hindi, sinungaling na pangit. Diniretso ko lang sinungangit. Diba? Ay, nako. Ito. Papakinggan natin to. Itong video ninyo dito sa Vancouver. Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na... Nagbablog pa, nagre-reels pa. Ang ating Pangulo sa Canada. Nagre-reels pala siya mga kababayan, Nagbablog pa si Claire. Maraming Pilipino doon. Sabi ng mga Pilipino, wag kang dito mag-vlog, nakakahiya ka. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako, ngumiti. Sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. Correct. So, kinuyog na kami. Kinuyog kayo. Samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. Ayun na naman, trabaho na naman. Unang-una, bakit nandyan ka? Anong kinalaman mo dyan mga kaubayan, di ba? Anong kinalaman ni Claire sa pagbisita dyan sa Canada?
Sabagay, PC o communication, di ba? Anyway, nagtatrabaho daw sila mga kababayan at hindi po sila namamasyal, okay? Pagbigyan na natin. It is doing our job, Oh, pero doing. nahinto yun. Hindi Nahinto. na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels. Pag-shoot ng release, ay nako, magbablog ka lang kasi. Bakit lumabas ka pa? Alam mo namang galit sa inyo ang mga taong bayan. Di ba? Ibig sabihin niya mga kababayan, wag ka nang mag-reels. Dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong Duterte yan. Yung naratibo nila Duterte yan, ay Duterte. maleta. Mali. Yung Ha? naratibo nila magnanakaw. Anong malita? Ha? Teka lang. So, at sinabihan ako na pangit. O pangit ka Sabi, naman. Sinungaling. Sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, Ay mga kababayan, pinapatawa ko lang kayo dahil ang galing magpatawa dito ni Claire. No? Sinungangit ka, Claire. Okay? Yan na lang po ang tawag natin ngayon kay Claire. Ha? Sinungangit, sinungaling na pangit. Ayan mga kababayan. Ano po masasabi nyo dyan? Just comment down below. At eto, no? Eto muna, ito. Si ano? Eto, kilala nyo po itong kalbong ito? Eto, may pahayag po siya mga kababayan. Ha? Si Kalbo. Ayan, no? Sabi naman po dito ni Professor Antonio Contreras. Isa po itong dilawan yata ito eh. Sabi po dito, wrong move ang INC. Bukod sa hindi naman sila nakatulong sa case ni Marcoleta, nadagdagan pa ang galit ng mga tao sa kanila. Totoo ba? Totoo bang nadagdagan ang galit ng taong bayan sa INC? Maraming pa nga ang natutuwa sa ginawa ng INC, mga kaubayan. Ha? Dahil ipinahayag nila yung hindi maipahayag ng iba nating mga kaubayan, no? Na may galit sa korupsyon sa ating gobyerno, no? Mali ka po, yung impact po nito, no? Yung impact po ng rally ng INC, no? Hindi lang naman para sa INC yun eh. At saka hindi lang naman po mga INC, marami nga lang ang INC. Pero mayroon po mga ibang relihiyon na nandun rin po mga kaubayan, no? Isa lang po ang ibig sabihin nito mga kaubayan, no? INC po, yung Iglesia ni Cristo ang nangunguna. Opo. Na sila mismo ang gumagalaw, no? Para sa ating bayan. Yung iba, nagbubulag-bulagan na lang, di ba? Yung iba, himod sa puwet, no? Yung mga ibang relihiyon. Di ba? Talagang grabe. Imbis na sila ang sambahin, mga kababayan, sila na ang sumasamba. Sa ganyan, no? Di ba? Imbis na yung tao yung magsasamba sa kanila, hindi na eh, iba na. Yung mga taga-relihiyon na ang ganyan, no? Ganyan na po ang habol mga kababayan sa panahon ngayon. Di ba? Yan ay opinion natin based on their actions, no? Kasi isipin mo, sa dami nang nangyayari sa ating bansa ngayon, pabor pa rin sila mga kababayan. Natutuwa sila sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaliwat kanan ang korupsyon, natutuwa sila. Di ba? Yun yung malaking question sa iba't ibang religious group, di ba? Natutuwa kayo dahil ganitong nangyayari sa ating bansa? Or natutuwa kayo dahil nakikinabang kayo? Yun po ang sagot, di ba? Anyway, ano pong masasabi dyan? Just comment down below mga kababayan. At eto, akala ko talaga si Hontiveros ang tinutukoy dito, hindi pala. Gusto ko lang i-share ito news update. Hantavirus outbreak natapos na ayon po sa WHO. Akala ko pa naman Hantavirus outbreak, no? Natapos na si Hontiveros. Yung pala, hantavirus, mga kababayan. Ayan natapos na po yan mga kababayan. Gusto ko lang i-share kasi parang nararhyme, no? Sa isa nating senador dito na gustong tumakbo bilang presidente sa 2028. Kinakampanya ko na si Risa Hontiveros, Kinakampanya ko na po siya na wag ninyong botohan sa 2028, tinayupak na yan. Hantavirus outbreak nga, sana nga siya magkalapit baka mavirus hantavirus yung Hontiveros Ingat po, Senator Risa Hontiveros, baka magkaroon ka ng hantavirus, ba?
Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, last po natin pag-uusapan mga kababayan, eto pong si Auntie Claire. Kasi biglang biglang naiba yung eto 1 hour ago mula sa GMA News. Sabi po dito, noon pa man niya sinabi, sabi po ni Castro, noon pa man niya sinabi na she wants a bloodbath. Okay? At dito mapapakita kung ano ang kakayahan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan para harapin ang kanyang witnesses. Yung witnesses against her. Ayan. Yung mga witness at mga testigo na maaaring magsaad ng mga statement na hindi pabor sa kanya. Ayan. Mas maganda nga mga kababayan kasi yung mga witness ninyo mako-cross-examine yan ng depensa. Hindi ibig sabihin mga kababayan niya yung witness nila ay yung mga sagot ay papabor na lahat sa kanila. Paano kung ma-cross-examine ng depensa? Diba? At lumabas ang katotohanan. Kung si Trillanes, sino ito? Yung isang kidnapper din na witness nila. Diba? O kung sila lang ang witness ninyo, si Ombudsman Boying Rimulya, isa rin sa witness Grabe. Bakit hindi na lang pati yung mga senador dyan, senator judges, gawin nyo ng witness? Diba? Yung mga Malacanang senators, gawin nyo ng witness. Ay nako. Yung Ombudsman, NBI, witness din nyo yata yung NBI, correct me if I'm wrong gawin nyo na lahat. I-witness nyo na lahat. PNP, AFP, di ba? NBI, fire, pati fire, ano nyo na para kompleto si Ricardos ang mga witness ninyo, inayupak na yan. Di ba? Para namang talagang mananalo sila. Yun ang gusto nilang yun ang gusto nilang itanim sa utak natin that yung kaso, yung impeachment ni BP Sara ay napakalakas ang ebidensya. But the end of the day, sabi ko nga kanina mga kababayan, di ba? Napadasal na nga si Luestro, napadasal na sila. Dahil siguro, nagpapatulong kay Lord na please naman Lord, kahit mahina yung ebidensya, please, i-convict si BP Sara. Aray ko po. Anyway, speaking of Luestro, eto mga kababayan, pasadahan na po natin si Luestro. Bakuls, game. Kasama na po ang buong impeachment process because as I have repeatedly said, hindi po ito para sa amin, ito po ay para sa sambayanang Pilipino. Hindi yan para sa inyo, para Ayan na naman mga kababayan, ginagamit na naman po nila ang sambayan ng Pilipino. Sambayan ng Pilipino ba talaga may gusto na i-impeach si BP Sara? Parang hindi naman Kayo lang ang may gusto. Huwag nyo na kaming idamay dyan. Diyos ko naman po talaga, oo. kaya pag ganon siya. Magaling hong gumiling yan. Si Jinky Luis. Pagdating sa gilingan, ika nga nila, top notch siyang si Bakulaw. Ay, nando si Kapunan, baka hindi nyo. Baka nami-miss nyo si Kapunan, si Kapunan. Kagaya po ng sinabi ni Bakulaw. Kagaya po niya sinabi ni Chairman Jinky. Magkamukha kayo, magtita ba kayo? Correct. Yun nga rin sasabihin ko. Totoo lang. Sige nga. Tanungin ko kayo, di ba magkamukha itong si Luistro at itong si Kapunan? Ayan. Ang bira. Feeling ko talaga magkamag-anak tong dalawa na to. Kamukha Mula sa salamin, di ba? Sa tabas ng muka. Mga mukhang pinaglinis sa sama ng loob. Di ba ito naman niya si Kapunan? Buti pinaunlakan niya mga media. Siguro tapos na yung dalaw niya. Kami po sa private prosecutors ay nagpapasalamat Kala ko riniregi. sa misang ito. Nagpapasalamat sa suporta ng tao. Araw-araw magpamisa kayo. Araw-araw kitain mo itong si Father Flavi. Ang bayan. At talaga naman ngayon na malapit na ang impeachment, kailangan Asip naman sinusuportahan kayo ng taong bayan. Asip naman sinusuportahan kayo ng majority ng taong bayan. Iilan nga lang kayo dyan. Di ba? po tayong manalangin. Manalangin Hindi kayo. lang, sabi nga ni Father, hindi lang para sa prosecution or Sino pong father ang nagsabi? Pakiklaro lang po kasi may isang pare dyan na parang hindi ka panipaniwala mga kaubayan.
para sa defense. Panalangin din natin ang defense, pero panalangin po natin na lumabas po ang katotohanan. So maraming salamat po. At kami po sa private prosecutors, full support po kami sa public prosecutors. Kasi po, kagaya ni Chairman Jinky, nakaka-inspire po yung passion nila para sa bayan natin. Gano'n po tayo kahanda for Monday? We are very much ready, no? As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6. Ma'am, ano inaasahan natin sa Monday? Quickly lang, ano pong inaasahan natin mangyari on Monday? Well, possibly the opening statement at saka yung mga pending motions, no? So I hope you understand we cannot comment too much on the merits, and that is why yun lang muna ang masasabi natin. Ma'am, have you submitted Lipat na ho tayo dito kay So yan mga kabayan, no? Ito po, pasadahan muna natin tong si President Bongbong Marcos Jr., no? Ano ba tong sinasabi niya dito? Sabi niya po kasi dito, sabi mula ito sa Rappler, ba? Marcos knows what's going to hit him in 2028, sabi He's seen the Duterte train wreck. He knows it's headed his way, and he still has the time. Okay? Mayroon pa daw oras, okay? And withdrawal too. And the very least, derail it, no? But can be. And would it still be up to him in the first place? Ayan mga kabayan, no? Si President Bongbong Marcos Jr., no? Sabi po dito, President Marcos Jr. enters the last 2 years of his term and he still has time to be more resolute in what needs to be done. Aray ko, parang wala namang ng 2 taon na lang. Diba? Dapat nung unang taon pa lang, tinira mo na yung kung ano mang gusto mong tirahin. No? Baka tinira na nga mga kaubayan kaya walang nagawa. Anyway, may 2 taon pa raw siya na chance, no, na gawin yung kanilang lagot tayo nito. Sabi po dito, he still has time to be more resolute in what needs to be done. Yung mga kailangan gawin, aray ko po. Kaya naman pala sa 2027, 7.2 trillion ang uutangin ayon po sa balita. Aba, baka pag 2028 nito mga kabayan, 10 trillion ang utangin ninyo. Dahil yan po ang gusto ninyong mangyari. Diba? Limasin ang kaban ng bayan. Lagot na tayo nito mga kabayan. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin at palike na rin po ng video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.